Pinasok kami sa isang sako, tapos tinapon kami sa dagat. Sinasabi ko sa sarili ko na, hintayin mo ako pag malaki na ako. Papatayin kita. 4 years akong tumira kasama sila. So we eat together, kung ano yung pagkain namin, nag-share kami ng mga problems namin. And even financially, magsasacrifice ka rin kasi most ng mga allowances at mga sweldo mo, napupunta rin sa kanila pag may sakit, may gusto maghanap ng trabaho. Yung una pagpunta niya, binabaliwala namin, pinukutsa-kutsa pa namin, pinagtatawanan namin. Kung anong alipusta na ginagawa namin para tumaboy lang siya. Hindi siya nagsawa sa pagdalaw. Prestige seeker ako noon nakita ko sa fraternity noon, kapag ikaw ay kasali sa fraternity, medyo sikat ka. Saludo sa yung mga tao. Sa harap ng matinding kahirapan, madali tayong mapanghinaan ng loob o mawalan ng pag-asa na makakaraos pa tayo. Pero dito sa Purok 10, Barangay 39, Washington, Davao City, may isang samahan na pinatunayan na hindi totoo yan. Tara, kilalanin natin sila. Kinitanan atong hisgutan, dinhilang sa kausawan, The 700 Club Bisaya. Musunod na... Apat na taong gulang noon si Agong, ngunit hanggang sa kasalukuyan ay minumulto pa rin siya ng kalupitan ng sariling ama sa kanilang magkakapatid. Hindi kami tao sa paningin niya. Pinasok kami sa isang sako, tapos tinapon kami sa dagat. Sinasabi ko sa sarili ko na, hintayin mo ako pag malaki na ako. Papatayin kita. Maliit pa lang kami, pinabayaan kami ng papa namin at mama. Di naglaon ay iniwan din sila ng kanilang mabagsik na ama. Mula noon ay napariwara si Agong at ang kuya niyang si Bitoy. Natuto silang magnakaw para makaraos sa araw-araw. Kasama ang mga ibang istambay ng Agdao Market sa Davao, binuo nila ang Samahang Rugby Boys o SRB. Kasali din sa grupo ang matalik nilang kaibigang si John Boy at ang kuya nitong si Dodong. Iisa ang kwento ng kanilang buhay. Inabandona ng mga magulang, nagnanakaw para makakain, sumisinghot ng rugby para maibsan ang dinaranas ng mga paghihirap. Manhid, hindi mo naramdaman yung gutom kasi palagi kang busog eh. Feeling mo ikaw na yung siga. Kinabuhan talaga ako, baka mahuli ako. Tapos ko nga, pag nakuha ko na yun, nawala niya yung takot sa puso ko, wala na. Tigas ng bato, ginagawa ko na araw-araw. Mga magkano ng pera mo sa isang araw? Abot ng 5,000 yata. Anong ginagawa niyo? Bumili ng makain namin, disco, ganyan, sugal. Para sa akin, tama yun. Ngunit mahigpit na pinagbabawal ni Dodong sa kapatid niyang si John Boy ang magnakaw at mag-rugby. Sabi ko sa kanya, huwag ka na lang magnakaw, ako na lang. Sabi ko, ako na lang kasi ayaw kong makulong ka. Tapos nag-rugby siya, tapos sinabi ko sa kanya, huwag kang mag-rugby. Binugbog ko siya kasi ayaw kong malulong siya ng bisyo. Sa pagdaan ng mga taon, nagpatuloy ang masalimuot at mapanganib na buhay ng magbabarkada. Hanggang sa isang araw ay nasumpungan ni na John Boy at Agong ang Bible study para sa mga batang lansangan ng Vineyard Christian Fellowship Davao, doon mismo sa palengke ng Agdao. Dito'y naranasan ni John Boy ang kakaibang kasiyahan kung kaya't hinikayat niya si Dodong na sumali sa fellowship. Sabi niya, Tul, simba ka dun, sama ka sa amin. Sama ko sa nila kasi iwasan ko ng magnakaw eh. Wala kang mapapala sa pagnanakaw. Sabi sa sarili ko, oo nga, no, tama kayo. Kasi wala rin naman ako mapapala doon kung makukulong lang ako. Yun, nag-decide ako sa sarili kong na bagong buhay. Si Jesus Christ ay mahalaga para sa akin kasi siya yung nagbigay liwanag sa buhay ko. Bukod kay Dodong, ay nagsisali din ang iba pang mga rugby boys at nabigyan sila ng tahanan sa boys' home ng Vineyard Christian Fellowship Davao. Sa pag-aaral nila ng salita ng Diyos ay nakilala nila si Kristo at doon nagsimulang magbagong buhay ang mga rugby boys. Ngunit hindi naging madali para kina John Boy, Agong at Bitoy.
may mga panahong bumabalik sila sa buhay lansangan. If you run away from this home, this is the place of grace. If you will be out from the grace of God, you are in a very delicate, you're in a tragic place. At nangyari nga ang trahedyang hindi inaasahan. Nitong Hulyo, sa panahong nanulumbalik na si John Boy sa Panginoon, nasaksak siya habang papauwi pagkagaling sa isang youth fellowship. Labis na ikinalungkot ng lahat ang pagkamatay ni John Boy. Ngunit nagsilbi itong aral at hamon sa mga rugby boys na seryosohin na ang pagbabagong buhay. Isa na rito ang matalik niyang kaibigang si Bitoy, na ngayon ay nakakulong dahil napagbintangang sangkot sa kasong robbery with homicide. May pag-asa pa ako kaya tutulungan pa ako ng Panginoon. At tulungan ko rin ang sarili ko na ipakita ko sa mga kasama ko na magbagong buhay ako. Kasalukuyang nagbabagong buhay rin ang kapatid niyang si Agong, na ngayon ay nasa rehabilitation center. Tapusin ko muna ang pag-aaral ko, tapos doon muna ako sa vineyard para makatapos ako. Gusto ko na buuhin yung pamilya namin. Pag maisip ko yung mga pamilya ko na wala na sila, iniisip ko na nandyan si Jesus. Pagkatapos ng interview, ipinanalangin namin si Agong at pinayuhan namin siyang patawarin na ang kanyang mga magulang. Sa gitna ng aming pananalangin ay bigla na lamang nanigas si Agong na parang may pumupulupot sa kanyang katawan. Noon namin naunawaan kung gaano kalalim ang sugat na dinulot ng pagmamaltrato at pag-abandona sa kanila ng kanyang mga magulang. Nahimasmasan lamang si Agong nang sambitin ng kanyang mga labi na pinapatawad na niya ang kanyang mga magulang. Sa tulong ng Diyos, umaasa at naniniwala ang samahang rugby boys na magtutuloy-tuloy na ang pagsunod nila sa Panginoon. At para kay Dodong, nangungulila man siya kay John Boy, mananatili naman itong inspirasyon para sa kanya at sa bunso nilang kapatid na ngayoy pursigido ng mag-aral. Balang araw, baka doon na kami makikita sa langit. Sabi naman, Tol, masaya dito, di ba? Ivy, tungod siguro kay gibiyaan sila sa ilang mga parents, ang ilang mga ginikanan mo na nagtapok-tapok sila na mo create og ilang brotherhood or samahan or kanang mga fraternity nila kay wala man sila kanang modelo, wala sila yung mga parents na mugiya sa ilaha. So they collectively form a group to become brothers, pero they were led doing the wrong things na hinuon. Tinuod gina partner no imong makitaan sa balita karon nga nagkabata ang mga edad sa mga membro aning fraternities ug mga gangs. Una dili lang raba nga kana mag-rugby sila or kana mag-inom, but they actually end up killing other people. So ang number sa juvenile delinquents diri sa atong nasod kay taas na kaayo nakaayog number, no? And then there's deep hurt on the inside, yes. no? Kanang nasa mga wounds na wala pa maayo, they've been scarred. Yes. And that's the reason why mupurma gina sila mga grupo, mga fraternities, ika nga. So fraternities, gangs, barkada, these are referred to by many as a brotherhood. Walay talikdanay, walay sumbungay, ang kaaway sa usa, kaaway sa tanan. Apan unsa man gyud ang tinuod nga panag-igsuunay? Is it fighting whatever the cause may be because you're family? Or fighting for what's right? Karong adlaw atong istoryahan ang gihandom sa kada usa nato nga mahimong bahin sa usa ka grupo ang malambigit sa usa ka kausa, kalihukan o dili kaha pamilya. What makes fraternities and gangs so appealing? Kini ang mga pangutana ug uban pa ang atong tubagon dinhi lang sa Kausaban, the 700 Club Bisaya. 4 years akong tumira kasama sila. So we eat together, kung ano yung pagkain namin, share kami ng mga problems namin. And even financially, magsasacrifice ka rin kasi most ng mga allowances at mga sweldo mo, napupunta rin sa kanila pag may sakit, may gusto maghanap ng trabaho. Yung una pagpunta niya, binabaliwala namin, pinukutsa-kutsa pa namin, pinagtatawanan namin. Kung ano nga lipuster nga ginagawa namin para tumaboy lang siya. Hindi siya nagsawa sa pagdalaw. Musunod na, mga
Higala namong Bisaya. Narito na ang Kausaban, the 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil posible ang Kausaban! Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you, 24/7. Jablong Judas, Rugby Boys, Halik ni Judas, mga katagang tila pang pelikulang aksyon. Pero ang totoo, tatlo ito sa 100 gangs ng Quezon City na pumerwisyo sa mga residente ng Batasan Hills. 3 gangs na malapit sa puso ni Pastor Choi Magdaong. 4 years akong tumira kasama sila. So we eat together, kung ano yung pagkain namin, nag-share kami ng mga problems namin. And even financially, magsasacrifice ka rin kasi most ng mga allowances at mga sweldo mo, napupunta rin sa kanila pag may sakit, may gusto maghanap ng trabaho. Buong tapang na nanirahan, nakikain at nakitulog si Pastor Choi sa mga batang malalim na sa kultura ng gang. Yung una pagpunta niya, binabaliwala namin, pinukutsa-kutsa pa namin, pinagtatawanan namin. Kung anong alipusta ang ginagawa namin para tumaboy lang siya. Di siya nagsawa sa pagdalaw. Kung ano po yung nangyayari sa amin, alam niya po. Kung ano po yung mga biruan namin, doon po siya nakikipagbiruan, nakikisakay sa amin. Tapos yun, naiintindihan niya po kami. Isa po ako sa mga mahiyain. Sabi po lagi ni Pastor, para ang lagi niya po akong ini-encourage na, Ben, hindi ka dapat nahiya. Kasi lahat tayo nilalang ng Diyos na pantay-pantay. Doon sa aming interview, ang tanong namin dalawa lang, ano yung pinakamalungkot mo at pinakamasaya? Tanong namin sa lahat ng nagiging miyembro yan. Almost 95 or 97%, pare-pareho yung sagot. Ang pinakamalungkot nila ay naghiwalay si nanay at si tatay, o kaya nag-away si nanay at si tatay. Ang pinakamasaya nila ay kumain po kaming kumpleto. Pero kahit tila buong tapang na nakihalubilo si Pastor Choi sa mga gangs, hindi ito naging madali o malayo sa panganib. During the riot, so kailangan ko silang sabayan. So ilang beses na rin ako nasama para ikalma lahat. So mahirap ikalma ang mga 100 na nag-aaway-aaway ng mga bata. May mga nakatutok na ng baril sa akin. Ngunit kahit nakaharap sa mukha ng panganib si Pastor Choi, bakit andyan pa rin siya sa piling ng mga bata? Isa sa mga hindi ko makakalimutan, burnout ako that time. At ang iniisip ko, 4 na taon na ako dito, parang wala nangyayari sa mga bata. Then, I woke up very early in the morning. Nakikita ko yung isang alaga ko na maagang gumising at hawak yung aming lumang Bible at nagdi-devotion. Then, sinishake yung aking faith ng Panginoon at that time. Sabi niya sa akin, hindi mo pwedeng sabihin na walang nangyayari. At nagbunga nga ang pagtitiyagang ito dahil sa may 4 na leader si Pastor Choi na tinalikuran ang mapanganib at mapariwarang gang para magtayo ng panibagong grupong may ikangay kakaibang bisyo. Yung Kabataang Malaya na itinayo namin ay parang gang din yung konsepto nun pero para sa mabuti yung ginagawa namin. May mga rules din kami sa bahay na dapat sundin at yung bahay namin ay parang isang pamilya rin. At the same time, pagigising kami ng morning, meron din kaunting devotion. Ang ginagawa kasi namin lagi, kung ano yung mga malapit sa puso nila noon, na pwede maging malapit din sa puso nila ngayon. Halimbawa, yung war zone na tinatawag nila noon, ito yung isang malaking kalsada na kung saan dito nagtatagpo ang mga 4 o 5 gang para lang mag-riot.
So inisip namin, bakit hindi natin dito gawin ang ating peace project at maging peace zone siya na kung saan, kung dito tayo nag-aaway-aaway noon at nagra-riot-riot noon, dito naman tayo ngayon magkasundo. Ang pakikipagkapit-bisig ng mga residente, mga opisyal ng pamahalaan at ng mga taong katulad ni Pastor Choi ay ganap na nagpabago ng kultura ng kabataan sa Batasan Hills. Isang kakaibang tagumpay na kinilala ng lokal at banyagang media tulad ng Cambodia at United Kingdom. Kung noon napakataas ng rate ng crime, masasabi namin na almost 90% ang ibinaba nito. Sa ngayon, masasabi kong relax na kami rito kahit na abutin kami ng madaling araw na umuwi. Wala kaming takot. Kasi yung dating mga bata na kinatakutan namin, pagka nakasalubong mo, napakagalang nila na. Bigyan po natin ng panahon yung ating mga anak kahit po tayo mahihirap para talagang makita nila na doon yung ating presensya. At sinisigurado po namin, hindi po mapapariwara yung mga anak ninyo. Hindi sila maghahanap ng ibang grupo. Dahil kung ang tahanan mismo ang magsisilbing gang nila, yung pinakamagandang lugar para sa kanila. Ang akong na-discover, Ivy, no, kay these people, they are looking for attention. They're looking for true love na manggikan sa tinuod nga pamilya, which their previous families or parents were not able to give. And so this pastor stepped up. It's love man di ay that would make them feel that they are cared for, na naagid sila ka ng purpose silang kinabuhi. Tinud na partner no nga ang importante lang yun sa aning mga bata ang naapil aning mga gang members is that sense of belongingness. Family. No, family. Kanang place gyud nga asa sila mo feel nga I'm part of this Or group. they're accepted. And I'm important sa aning grupuha. And to them, it won't matter if sayop baning grupuha ang akong gisudlan, but tungod kay nabati man nila nga diri ko na belong, importante ko dinhi. So bahala na og sayop ning akong gibuhat. Dinhi na lang ko. That's right, that's right. Kausaban will bring you more incredible stories when we return. For the first time in my life, I could see people living in the tomb. And you had compassion. A great shock and compassion. Musunod na! Mahigit kumulang 900 pamilya ang nawala ng tirahan sa Sarangani dala ng flash flood na nanalanta sa kanilang lugar. Kailangan nila ng ating tulong. Maaari niyong ipaabot ang inyong tulong sa pamamagitan ng Operation Blessing. Pwede ninyong ideposito ang inyong donasyon sa bangko. O ipadala sa pamamagitan ng ML Kwarta Padala. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa aming mga hotlines o mag-log on sa www.obfield.com. Maraming salamat po. Maayong balita, open na ang among counseling center sa Jansan. Ang atong mga Visayan counselors andam nang moalagad og mga muyo kaninyo. Tawag na sa numero 083-552-1356, 083-552-1358. O mag-text sa among smart number 0947-606-8060, globe number 0915-225-3234, 0923-454-1662. Prayer request man kini o praise report, andam permi maminaw kaninyo. Busa, tawag na! Kausaban was privileged to interview an extraordinary man with an extraordinary ministry. Nagkaistorya si Adrian o si Pastor Andrew from Africa nga karon na ay ministeryo sa sementeryo. Discover how he is the true brother of the residents of Hipodromo Chinese Cemetery in Cebu. It's amazing, Brother Andrew, that you know, your people, your own people in Africa need God. Yeah. And yet, you, of all people, were called by God to serve the Cebuanos or the Filipinos. It's amazing what missions work is really all about. Like, you're supposed to love your own people, but to do that, God's teaching you to love others. That is indeed amazing because while I was in my country,
as a missionary, then local missionary. Yeah. But God gave me this calling, like I was telling you. Yeah. He gave me the vision of a particular group of people I never knew before. Mm. And because he gave the vision, and mine is to obey, I obeyed and I prayed. The Lord directed me, and I came to this place 2010. As I came here, I keep praying, looking unto God, and evangelizing one-on-one. But surprisingly, a brother led me to this cemetery. Yeah. For the first time in my life, Yeah. I could see people living in the tomb. And you had compassion. A great shock and compassion. I couldn't help myself. Even with a brother, Pastor Robert, we were trying to look to what we could do. Yes. Then, immediately, I started to evangelize to the people. Okay. Sharing the word of God, because I had a burden in my heart to get the word across to the people. Right. And after that day, what happened, I went back home. But I keep seeing myself, by the Spirit of the Lord, prompting me to get up and go to these people and talk to them. So every day, since I was living very close, it doesn't cost me anything to be here. You So come every day. I come every day to meet them, and I met one of the women who is there, Sister Irish. Sister Irish, that is the woman. Indeed, she was really an instrument used by God then. She gathered the people, the children. Yeah. And you know, I don't even understand the language. But it's amazing. Irish, ikaw, mangutana ko nimo ka ng, unsa may impression nimo katong first nimo nakita ni Brother Andrew kay, klaro ba kay nga foreigner ni siya, di ba na siya taga diri. So unsa may gibati nimo? Dili para sa nga na duaw sa diri cemetery. Atong 2010 kami ra jud nga na kuana mo siya mga amo siyang giabi-abi. Giabi-abi ninyo? Giabi na mo niya. Nanawag sa aming mga bata para na ami mag-Bible sa amin. So ikaw gyud ang pinakauna na na amigo niya. Nabil. With Annabelle. Kamo ni Nabil. Yes, they are two. Unya. Antod karon na amo na gid siyang na kuan jud. So unsa man gyud ris ang sitwasyon diri kanang daghan kay mga pamilya nga gapuyo diri sa mga dinas mga musileo, mga yana. Daghan kay gika kanang squatter man gid ni sir. Squatter gyud mo. Dito mi gikas kalapukan yan. Man mi at dito ta mi kuan sa kanang lahog niya. Ang panginabuhi naman diri. May gani dili kay stricto ang management no ani nga sementeryo ba? Ayo kihar ang ni sir naluoy sila. Naluoy sad sila. Okay. So ang inyong pinaka pangkabuhi kay mo unsa tawag gani kanang mo limpyo mo sa mga iniguan kanang mga October. Amo na jud siyang sugdan og limpyo. That really become a challenge within me. Right. I keep loving the people and I feel comfortable. I never got any reason to doubt, to regret my coming to the Philippines. So mga pila namang pamilya ang nada sa mga Bible study kanang sa simbahan niyo din ha? 30 plus. 30 ka pamilya? Unya mga unsa ni sa mga babae ra Nasa may mga lalaki. nasa mga laki. Oh. Unya inyong mga bana asa man? Naara sa diri. I had also met some of our brethren who engage in livelihood. I had a plan to come along with that program to educate them on how they can be self-reliable, self-sustaining. And that brother promised to come here is from Mandawi to teach them and educate them on how to start something that they can do for themselves. Yeah. Though that program have not really been done now, but Yeah. it's already in the process. So within the next 5 years, I know that you're a man of vision. What do you see happening in this community 5 years from now? What do you want to see? I expect to see that these people have a kind of rehabilitation. When they are rehabilitated to a particular place where they can have their normal life. Yes,
where they can also look like they are maybe colleagues in the society, not just stay in this place. Yeah. If you look at this place has nothing to really reckon with. Right. It doesn't have anything you can. Nothing to They are offer. living like a kind of in a state of fear. There is no comfort. You know, people sleeping in the tombs. There are mosquito bites. There are so many other things. So all these things are not really good for human living. So I look forward to have that these people rehabilitated into a place where they can have their life. So they have homes. The children have education. They have education. There's food. There's there's work. work that they can do. And then maybe you know, a real church. A real church, yes. This Yeah. place is God in a wonderful way bringing this for us to come and hold a service in the tomb. Yes. Okay. Wow. Amazing. It's amazing indeed. We are at the topmost part of the Cebu Chinese Cemetery, where we see a lot of graves and a lot of tombs. We know for a fact that our Lord, our God is alive, and He is risen, and He is alive in our hearts. And you bring life somehow to these people, because God spoke to you and God gave you a heart that's compassionate and a heart that has pity. What is your message for all our televiewers out there who are comfortable where they are, who are doing well, so to speak, but deep down in their hearts there are tombs also? You know, there's emptiness. What is your message for all our televiewers? I will just, from the Bible, in the book of Matthew, chapter 14, as also chapter 15, we discover that Jesus, who is our example, demonstrated what is called compassion. And that is also what kept me into this place, to be with the people. I want to see that in that very chapter, we discover that Jesus didn't leave the people alone. He cared for them. It is not enough for you to hear about the situation, but the main thing is not just only to pray, because some people say, I pray for them. But you need to also rise up and do something. That's right. There is a sender, but there must also be a goer. There must be someone who is going to give the thing to them. So we need to arise from wherever we are. We need to also look at, as we are in our comfort zone, there are people that are dying that needs our help. There are things we have in our dormitory or in our store which may be of good importance to these people. Right. So I encourage everyone, anywhere, to rise up to assist these people. Have compassion on them. Jesus had compassion on the people. He healed them. He fed them. So as you have been able to, you have your 3 square meals in a day, there are people that cannot afford it. Right. You afford going to maybe Chongwa, going to one hospital. There are those children are dying here that they cannot take to any hospital. Right. So I just make a call for whoever the Lord has blessed, rise up for another. Right. What God has given to you is given to you for the sake of someone who is there crying, looking unto God. Matud pa ni Brother Andrew, dili lang importante ang dunatay kaluoy sa mga tao, pero kinanamulihok sadta na dapat natay buhaton pareha sa ginabuhat sa atoang Dios. We cannot just sit and watch and wait for things to happen, but we need to make things happen. Ug magsugod na siya sa compassion sa atong mga kasing-kasing. So we challenge all of our televiewers out there, do something to honor God and to love His people. And remember, whatever you do to the least of His brothers, that you do unto Him. Kausaban, the 700 Club Bisaya will be right back after this short message. Prestige seeker ako noon nakita ko sa fraternity noon, kapag ikaw ay kasali sa fraternity, medyo sikat ka. Saludo sa iyong mga tao. Musunod na! Hay, ang buhay, paikot-ikot lamang. Minsan sa itaas, minsan sa ibaba. Minsan o madalas, walang-wala talaga. Buti na lang, may kaibigang makakausap. Kahit malayo ka man, pwede mo kaming tawagan. 1-800-1888-8700. We're here for you 24/7.
Rafi is a loyal fratman. Masking nibalibad na ang iyang ginikanan, muunong gihapon siya sa iyang fraternity. Apan unsa may nasakripisyo sa iyang dedikasyon ni ining grupo. Let's have an inside look into Rafi Gamis's world. Unang taon pa lamang noon ni Rafi Gamis sa kolehiyo nang maengganyo siya ng kanyang kaklase na pasukin ang fraternityng kinabibilangan nito sa kanilang universidad. Prestige seeker ako noon nakita ko sa fraternity noon kapag ikaw ay kasali sa fraternity, medyo sikat ka. Saludo sa iyo mga tao. Happy-go-lucky gaya ko Gusto ko kasi puro kasiyahan. Masasayang makakasama itong mga ito. At sa pagpasok ni Rafi sa samahan, hindi naging madali ang mga pagsubok na pinagawa sa kanya. At talagang doon pa lang, bago ka maging neophyte, meron ka nang naranasang sampal. Talagang mga todong sampal. Ang salita ko lang bahala na. Ganon. Kahit na ano mangyari, alam ko naman, di naman nila ako papatayin So pagkatapos noon, neophyte ka na. Andyan yung uutusan ka. Alimbawa, ako gaya ko, inutusan ako sa kantin. Kilalanin mo yung babaeng yun. Sabihin mo, may gusto ka sa kanya. Siyempre, neophyte ka, wala ka namang magawa kundi sumunod. May papakita mo doon kung gaano ka dedicated sa iyong pinasukan at makikita rin nila yung loyalty mo. Kaya naman nang dumating ang araw ng kanyang initiation, magkahalong takot at kaba ang nadama ni Rafi sa maaaring sapitin niya sa kamay ng kanyang mga kabrad. Talagang bumagsak ako sa lupa. Merong umaalalay lang talaga sa akin. Suntok dito, suntok doon, sampal, sunod-sunod. Pasakit mang matatawag ang dinaranas ni Rafi, hindi naman niya maisip na sumuko dahil sa takot na matawag na quitter. Pinamulat yun sa amin na gano'n. Kapag quitter ka, nako, ikaw ang pinakamababang uri dito sa loob ng campus. Kaya kahit masakit ang mga palong humahampas sa kanyang mga hita, sinasabayan na lang niya ito ng hiyaw upang maibsan kahit kaunti ang kirot na dadarama. Talagang ang hapdi na ubod na sakit na pwede mong nang sabihin, huwag na po, tama na po. Sabi ko, kaya ko pa kaya? Kasi hindi ko makaya sa akin. Ang isip ko noon, baka doon ako mamatay. Yun ang pinakamasakit sa akin. Noong pagkatapos, eto na. Sabi, sige, bugbugin pa yan. Diyos ko, bugbugin pa. Sige, handa ka na Kahit na ano na, bahala ka na. Iwanan ka na lang namin dito. Ready na po ako. Pagsalita akong ganon, biglang sigawan sila, Brad! Welcome! Yun. Bigla ako napaiyak. Dahil sa sobrang hirap ko. Ang pangyayaring iyon ay lingid sa kaalaman ng kanyang magulang dahil sa takot na mapagalitan. Tiningnan ko yung binti ko. Napapikit ako sa nakita ko. Grabe. Grabe pag dumumi ka. Ang sakit. Talagang umaangat ka sa sakit pag umupo ka na sa toilet bowl. Nalaman din ng aking father at mother dahil nga doon sa aking reaksyon doon sa paglalakad ko. At nakita nila, awang-awa sila. Nagkaroon ng himutok sila sa akin. Pinaalis nila ako sa fraternity pero ayoko nun umalis. Dahil nakapasok na ako. Kasubuan na. Gaya ng inaasahan ni Rafi, naging maganda naman ang ibinunga ng fraternity iyon sa pag-aaral niya. Andiyan yung nagtutulungan talaga sa pag-aaral. No, kaya lang, kapag madalas kasi, kapag natulungan ka na, pagkatapos nun, happening na naman. At dahil nga sadyang maimpluwensya ang samahang kinabibilangan ni Rafi, maging siya ay hindi rin naligtas na matutunan ng iba't ibang bisyo gaya ng gamot, alak at babae. Ang pinakagrabe nangyari sa akin nung nakatake ako ng Ekis Pinoy, pinagbabato ko mga bubungan ng mga bahay doon. At lagi kaming nasa sauna bath din noon, ng mga panahon. Grabe talaga ang karanasan ko. Mapababae, mapainom, mapadrugs. Kahit may exam ka, kailangan magsakripisyo ka. Hindi ka magpapakita sa school, hindi ka mag-exam. Sama-sama kayo sa isang lugar. Subalit, sadyang malakas ang hatak ng barkada kay Rafi.
Naloko talaga ako sa fraternity na Maigin. At nagresulta ito nang tumagal ako sa college. Bali, 6 years na ako sa college noon. During that time, nag-asawa naman ako. At nagkaroon na rin ako ng anak noon. Hanggang sa umabot ako ng 7 years na nga sa college. Musunod na! Matag minuto, daghanang nangahitabo. May mga nawad-an o paghilom na ay mga nagsakit. Mga naputos sa utang. Mga samdamog kasing-kasing. Ang uban na hintupawak sa kadautan. O daghanang nanginahanglanog kastorya. Bisan unsa pa ang panghitabo sa imong kinabuhi. Ania ang 700 Club Counseling Center. Andam na maminaw kada minuto sa imong kinabuhi. Tawag na sa 1-800-1888-8700, toll-free. We're here 24/7. Ivy and I would like to thank the following sponsors: SM City Cebu, Gems and Designs by Premium Concepts. Ngunit ang pagiging aktibo ni Rafi sa grupo ay may masamang naidulot sa kanyang pag-aaral. Kaya minabuti ng ina ni Rafi na pilitin ang anak na dumalo sa Bible study na ginaganap sa kanilang bahay dahil nagbabaka sakali siyang titino ang anak sa pag-aaral nito. Sa isang youth camp sa Baguio, nakilala ni Rafi ang Panginoon. Malaki ang naitulong ng kanyang pakikinig sa pastor at pag-aaral ng salita ng Diyos upang kakitaang muli ng kasipagan si Rafi sa kanyang pag-aaral. Subalit, sadyang malakas ang hatak ng barkada kay Rafi. Naloko talaga ako sa fraternity na Maigin. At nagresulta ito nang tumagal ako sa college. Bali, 6 years na ako sa college noon. During that time, nag-asawa naman ako. At nagkaroon na rin ako ng anak noon. Hanggang sa umabot ako ng 7 years na nga sa college. At nadali ako ng maximum residence rule ng UP. At hindi na ako nakapasok mula noon. Hanggang sa hindi mo na maharap yung na ikaw'y makapagtapos dahil nga meron ka ng mga anak. Kaya hindi ako nakapagtapos noon ng aking pag-aaral. At sa totoo lang, aaminin ko rin na lahat yun dahil din sa pagsama ko sa fraternity. Naputol man ang pakikipag-ugnayan ni Rafi sa kanyang mga katropa, nagtuloy-tuloy naman ang mga bisyong kanyang natutunan. At ang masama pa dito, lumala pa ito kaysa sa dati. At nang matutunan ng paggamit ng shabu, naging adik na rin siya dito. Bagamat inilihim niya ang bagay na ito sa asawa, may isang pagkakataon na nahuli siya ng kanyang misis na gumagamit nito. Paglabas ko, eksakto andun naman siya sa harap ng pintuan. At nakita niya, puro usok yung lumabas sa bahay. Yun yung time na nagalit siya. At sinabi niya na lalayasan kita. Natakot ako noon. Hindi ko na ginawa. Tapos, inamu-amo ko siya. Subalit hindi pa rin nadala si Rafi sa insidenteng iyon dahil paulit-ulit pa rin siyang nagbibisyo. Ngunit dala na rin ng kanyang pagiging lasinggero, nasangkot siya sa isang gulo. May nakita kami nag-aaway, mag-boyfriend-girlfriend sila. At sinita ko at minura ko nung time na yun. Natakot yung mag-boyfriend-girlfriend pumasok sa loob ng bahay. Paglabas, may daladalang kutsilyo at bato. Sabi ko sa kasama ko, takbo. Habang papulot ako ng bato, hindi ko namamalayan na may parating sa aking bato. Sising-sisiman sa sinapit ay wala na siyang magawa dahil alam niyang siya ang nag-udyok sa lalaking yon upang buweltahan siya nito. Hindi pa man lubusang gumagaling ang sugat na idinulot ng kanyang kapusukan. Isa na namang pagsubok ang dumaan sa buhay ni Rafi. Ito'y nang maaksidente ang kanyang ama. Pauwi na siya ng Imus, galing siya ng Lotan, and that was 3:30 o 4:30 in the afternoon. May pasahero siya, na-disgrasya siya. 4 sa pasahero niya ay nagkaroon ng fractured pelvic bone. At doon talaga nalupog yung pera nila. Kasi sila gumastos ng lahat. Doon ako hindi lang ako lumuhod sa Panginoon, kundi dumapa na ako. Lord, sabi ko, ayoko na po. Sinusuko ko na lahat sa iyo.
Inimiling lang po ako na sa pangyayaring ito, Diyos, baguhin mo rin ako, hindi ko kaya magbago ng sarili ko. Pinagsisisihan ko na lahat. Lord, patawarin mo ako sa mga ginawa kong to. Ang pagsukong iyon ni Rafi Gamis sa Panginoon ang nagbukas ng panibagong pinto ng pag-asa sa kanyang buhay. Naalala niya ang mga pangaral na turo ng kanyang pastor nang siya'y kasalukuyang naglilingkod pa sa Panginoon. At ito ang nagpalakas sa kanya upang balikan muli ng totohanan na ang Panginoon. At dahil sa patuloy niyang pagsunod sa Panginoon, tuluyan nang nabago ang dating pasuray-suray at lango sa bawal na gamot na si Rafi. Nagpatuloy pa rin ako doon sa paglilingkod ko sa Panginoon hanggang sa kinausap ako ng Lord. Minsan nakikita ko kasi sarili ko. Ando doon ako sa pulpito, imbis na yung pastor, mukha ng pastor nakikita ko, mukha ko nakikita ko doon. Sinunod ni Rafi ang panawagan ng Diyos sa kanya na maging isang pastor. Kung sa kaligayahan lang sasabihin ko, higit pa sa salitang kaligayahan ang aking nararanasan ngayon dahil alam ko sa sarili ko na nakasunod ako doon sa pagtawag ng Diyos sa akin. Yung positive na involvement ko sa fraternity is walang iwanan sa samahan. Ganon din sa Kristiyano. Kung kaya mong mamatay para sa iyong fraternity, masigit pa sa Panginoon ngayon. Wala nang ang mahihiling pa si Pastor Rafi Gamis sa Panginoon dahil kahit anumang sama ang kanyang naging nakaraan, hindi naman bumitiw sa pagsuporta ang kanyang pamilya at simbahang tapat na nagmamahal sa kanya ng lubusan. You know what, partner, makarelate ko aning istorya ha, kay ang akong husband is membro siya sa usa ka fraternity, no, niya dako gyud kayo ang epekto sa iyang eskwela, sa iyang kinabuhi, no, particularly sa iyang pag-eskwela. Kay nag-engineering man siya, unya it took him 7 years and a half to finish college. Unya katawanan kaayo kay ang nagpa-eskwela sa iya isang iyang auntie. So binuangan siya, unsa man wa ka nagsulti sinuod basin nag-shift na kapag ka-doktor, no. So it took him 7.5 years in college and walay labot summer. Dako kayo ang impact sad sa iya in terms of values, tungod kay kuyog sila og barkada, drugs and all that. So it really affected him a lot in so negative way. But ang naka-change ra gyud sa iyang kinabuhi is when he encountered the Lord. Yeah, looking back sa iyang experience, makaingon gud siya nga nganong man gyud no nganing apil magigo atong grupuha. And then sama sa nakita nato sa story, kang gikulata pag-ayo nga ang iyang lagom sa iyang paa ko, no, murag tibok lawas na niya ang dunay lagom. So you could just imagine nganong nag-apil-apil magigo. Is it worth the pain? Well, siguro at first daw it was worth the parang the pride of being a member of this very prestigious organization. But then it didn't help him positively at all in the long run. The right environment, we believe, is what can help you change, especially if you're surrounded by people that you love, your parents, your family. So it has to be a team effort of family and the right friends also. But today, namay tayo mga igsuon partner who are caught right in the middle na di sila kibaw kung asa sila mo buwelta. They don't exactly know where to step out or how to step out. And just like what happened to the husband of Ivy, he made a choice that led to the right results. The decisions we make lead to bad consequences, but June was able to make the right choice, and that choice was Jesus Christ. So for those of you who are struggling right now, you're right in the middle. And kanang nadakpan na bitaw ka, and you just know that ang Ginoo way gatawag sa imuha din ha. We believe that today is a day of transformation for you. Amen. Ivy and I will take turns to be praying for you, but it begins with the first step. And that first step is to know the true brother who sticks closer than a friend, Jesus Christ. Ivy? So we would like to lead you into a prayer that has the potential to really change your life kung imo giniiampo straight from your heart. So let's pray. Father in heaven, salamat kayo, Lord, nga pinaagi sa istorya nga among nakit-an, God. Akong na-realize nga posible di ay ang kausaban. Ug salamat, Lord, nga tungod sa istorya nga among nakit-an, O God, among nahibaw-an ang tinuod nga kausaban sa kinabuhi among ma-experience
when we begin to have that brotherhood, that relationship with you. So Jesus, ako kang imbitar karon sa akong kinabuhi, Lord. Mangayo ko og pasaylo sa tanan akong mga sala nga nahimo diha nimo. Pasaylo ako, Lord, because I believed sa usa ka bakak, Lord, nga kung mahimo kong membro sa usa ka dako nga fraternity nga organisasyon, mohatag kini og kalipay, mao kani ang makapatibuok sa akong kinabuhi, but I am wrong. Nakita na ako, Lord, nga akong pagkauban ani nga grupuha, Lord, nagtukmod no na ako sa taghan pang kadautan sa akong kinabuhi. So right now, Father, in Jesus' name, I turn this all over to you and I invite you to become my Lord and my Savior. I want to belong in an organization, Lord, nga maghatag na kong kausaban sa akong kinabuhi. Nga maghatag na ko og tudlo, Lord, aron mag-agi ko sa maayong dalan. I want that kind of life, Lord. I want you to lead me into that kind of organization, oh God. I want you to lead me to that kind of friends and people, oh God. And I give you my life right now. I don't know where to start. I don't know how to do it, Lord. But nagtuo ko nga imo kong giyahan if I only let you. So I ask for forgiveness, Lord. I receive you into my life right now in the name of Jesus. Jesus. And I really believe that we have fraternity members who are watching this program right now. And for that gentleman who's watching this, I want you to know that the greatest family membership you can ever have, the safest place to be, na igiya jud ka o niya hatagan jud ka og kanang wisdom to live your life is really in the church. And for those of you who are involved in gangs right now, you don't have to go through pain and suffering because Jesus Christ went through the pain and suffering for you. And so, Father, in the name of Jesus, I lift up to you teenagers and confused young men or even women right now na gatanaw ani nga programa, Lord, na naglibog sila. Lord, I ask in the name of Jesus na, Lord, imong iabri ang ilang mga mata to see Christ, to see that you are the true brother that sticks closer than a friend. And I pray, Lord God, na dinha kanimo, Lord, doon na sila security, doon na sila peace, and at the same time, a new life. And I thank you, Lord God, that today is the mark of new beginnings, transformation, Lord God. They will never be the same again. In Jesus' name, amen and amen. One more thing pwede ay partner, no, ang atong makit-an good sa mga fraternity, sa di pa ka mahimong membro anang grupuha, kulatahon sa ka, moagi sa ka, grabe nga pasakit, no, but that is not the kind of, mo na dili na mao ang pamaagi sa Ginoo. You don't have to prove anything at all before kaniya dawaton. So mga igsoon, if you pray that prayer with us, palihog lang og padala sa inyong mga mensahe namo, just type oo space kausaban, unya you can send that sa mga numbers nga naka-flash karon sa inyong mga screen. Unya, pwede sad mo motawag sa among toll-free number 1-800-1888-8700. Thank you, partner. Mubisita niya ta sa Davao City, where Operation Blessings Bayanihan Values Training was conducted. That's what's next after the break. Kung nidungan kamo sa among pag-ampo og inyong gidawat si Jesus na Ginoo ug manunubos sa inyong kinabuhi, balitai kami. Mag-text oo space kausaban ug isend sa among smart number 0947-606-8060, Globe number 0915-225-3234 ug sa Sun number 0923-428-2915. Pagka nagigipit, lumalabas ang pagkakontrabida niya. Masyadong, kumbaga pa, maldita, walang pasensya. Yun, materialistic talaga yan. Musunod na! Adrian and I would like to thank the following sponsors: SM City Cebu, Gems and Designs by Premium Concepts. Sa harap ng matinding kahirapan, madali tayong mapanghinaan ng loob o mawalan ng pag-asa na makakaraos pa tayo. Pero dito sa Purok 10, Barangay 39, Washington, Davao City, may isang samahan na pinatunayan na hindi totoo yan. Tara, kilalanin natin sila.
Isa sa kanila si Melody Asorna. Ulirang ina ng isang lumalaking pamilya, hindi niya alam kung paano niya pupunan ang mga pangangailangan nila. Wala pa po akong trabaho dahil hindi man ako makagalaw. Maliit pa yung baby ko. Sa tindahan, mag-utang jud ko. Dahil hindi man yun kasya yung salary ng husband ko. Iba naman ang drama nitong si Yolanda Ortiz. Pagka nagigipit, lumalabas ang pagkakontrabida niya. Masyadong, kumbaga pa, maldita, walang pasensya. Yun, materialistic talaga yan. Kung liit lang ang inaano ng mister ko na pera, inaaway ko. Ito namang si Ian Poligratis, suki na ng mga pautangan. Umutang ko sa turko, yung mga nag-aarawan sa 5-6. Ngayon, parang lugi ako sa kanila kasi sila yung magkakapira sa akin. Ganyan ang buhay dito sa Purok 10. Laging naghahanap ng mauutangan para makatawid sa araw-araw at makapagbayad ng mga naunang utang. Nang halos mawalan na sila ng pag-asa, dumating dito sina Edgar at Aurelia Gabaw. Nabahala ang dalawa sa sitwasyong ito. Baon sa utang karamihan. Kasi nga, yung they do not know how to spend their money, lalo pa na mahirap tapos isa lang yung nagtatrabaho. Na marami nagpasok na mga microfinancing agencies, saka yung matataas na pahiram ba. Natuklasan ng mag-asawa na hindi salapi ang tunay na solusyon. Ang kailangan, kaalaman at kalinangan sa paghawak ng salapi at maaasahang paraan para kumita ang bawat isa. Kaya, nagpasya sila na isailalim ang mga mamamayan ng Purok 10 sa Bayanihan Savings Program o BSP ng Operation Blessing. Nag-start yun na every week magbigay sila ng 30 pesos. Kasi noon, wala talaga silang mga savings kasi sabi nila, kulang pa nga daw. Paano makapag-savings? Pero yung nag-start sila, pwede pala. Kahit ganito lang pero savings. Bukod sa savings, bahagi rin ng programa ang 6 months na Values Formation Training. Yun yung nakita namin na malaking tulong. Hindi pala yung business ang solusyon, kung hindi yung values talaga. If there's no God, there's no success. Gaano kahalaga yung pera, kailangan matuto ka paano mo siya gastuhin, kung paano i-manage yung pera, paano tipirin. Nakuha na gyud na ako ang oras. Nakatulang na gyud na ako, nag-budget na gyud na ako ang oras. At dahil sa kanilang lingguhang pag-iipon ng tagte 30 pesos, ngayon ay nakapagpundar na sila ng isang weekend market. Tuwing Sabado, kasabay ng kanilang regular na pagtitipon-tipon, nagtitinda sila ng bigas at mga groceries. Ang tinipid nilang salapi, ngayon ay kumikita na para sa kanila. At bukod pa sa kooperatibang ito, nakapagsimula na rin sila ng sarili-sarili nilang mga munting negosyo. Si Yolanda, nagtitinda na ng kanyang napakasarap na embutido. Si Ian, nagde-deliver na ng isda. At si Melody, nagsusupply na ng kanyang puto sa mga mall at mga restaurant. Masaya ko dahil sa paghalubilo namin, mawala ang imong problema. Tinuturuan lang kami kung paano mabuhay ng maayos. Satisfied na ko, andyan ang contentment. Hindi na ko nainaway ang mister ko. From almost hopeless to booming business. Yan ang napatunayan ng Operation Blessing dito sa Davao City. Na sa konting pagsasama-sama, tiwala sa Diyos at sa sarili, makakamtan ang pag-asenso. Ako po si JC Gotinga para sa The 700 Club Asia. Pero ganahan ko to yung linya partner nga tungod kay nana siya income, Di di na na sila siya mag-away. Because it's funny, no? But it's tinuod mo gani kasagaran mahita Number po one sa reason, pamilya, no? Nga kamay rispildong bana Short pirmi, oh. Salamat sa Operation Blessing na tungod ani nga initiative partner, they were able to learn how to budget their money mo na di na ta kaayo maggastador kinahanglan mo budget gyud ta o ni ang prinsipyo din ha sa Bible ma-implement nato sa atong lives. Partner, I just want to take this opportunity, DI, to invite people to be a genuine brother and a sister to all our kababayans out there who are in need. Because aside from values training, ang OB or Operation Blessing, which is the humanitarian arm, is also into disaster relief operations, livelihood training, granting scholarships, and so much more. The numbers flashed on your screen are our Operation Blessing hotlines. You may also visit our official website at obfield.com. Kwarta
oras inyong pagpangga or pagampo sa mga among mga adopted communities and target beneficiaries will surely go a long way. That's partner, before we end up our show today, ako na-realize no na wala sayop to be part of a community or a group of people. It's not wrong per se because we are social beings. Kailangan yun nato na we magtipon-tipon ta together so that we can grow, mabuhi ta, mulambo ta. Ang problema, good partner, is that if we put ourselves in the wrong community or the group stops you from growing and becoming a productive citizen, that will spell how your life will be lived. Tinood na, partner. And more importantly, if that brotherhood or community dethrones God from being number one in your life, kay makitaan man na nato no kung asa ka mag-spend sa imong oras, that would be considered your first love and your priority. And as a guide to conduct our lives, giingon ni Peter ngadto sa 1 Peter chapter 2 verse 17, he says, "Honor everyone kuno, partner. Love the brotherhood, fear God." Ug sabi ni Saya nga pulong kini nag-ingon, tahoran ninyo ang tanan tao, higugmaan ninyo ang kaigsuunan, kahadlukin ninyo ang Dios. And that ends another packed episode of Kausaban. Ako si Adrian Ding. Ug kini si Ivy Liana saying that though everyone may desert you, even your closest friend or family, there is one who sticks closer than a brother. And his name is Jesus Christ. Bye everyone! Bye! Mga igala namong Bisaya, narito na ang Kausaban na 700 Club Bisaya. Kita na pong mga Bisaya karon ang bida. Mapapanood tuwing Sabado sa Cebu, Dumaguete, Iloilo, Bacolod, Davao, Tagum, General Santos at Zamboanga. Tutok na and be inspired every week dahil Posible ang Kausaban!